Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 356. Kaya naman, ibinigay ni Bai Xiaoyan ang jade pendant kay Liu Lulo at sinabing, "Fine, tama ka. I can't afford it, kaya sayo na." Walang pakialam si Bai Xiaoyan na itinuring siya ng iba bilang mahirap, dahil wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Well, kung hindi mo kaya, huwag kang pumasok sa isang jewelry store. Hindi ka pwedeng yumaman bigla sa pagpapanggap. Nang makitang inamin ni Bai Xiaoyan na hindi niya kayang bilhin ang mga alahas. Natuwa si Liu Lulo, ngunit wala siyang ideya na siya ay nakulong, ni hindi niya napagtanto na ang kanyang pag-uugali ay hindi nararapat. Sinabi ni Liu Lulo sa isang tindera noon, "Ay pak mo ito." Pagkasabi nun ay naglabas siya ng bank card at ibinigay sa tindera. Ang card ay ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Bilang bise-alkalde, naunawaan ni Liu Shikon na kailangan niyang maging low profile kahit na tumanggap siya ng mga suhol. Ang asawa ni Liu Shikon ay isa ring junior na opisyal ng gobyerno, ngunit siya ay sobrang pipi kaya binigyan niya ang kanyang anak ng isang card na may milyon-milyong yuan. Karaniwan, kung mababayaran ng customer ang deposito, itatago ng Jade Beauty Jewelry ang alahas para sa customer sa loob ng 3 araw. Kung hindi kayang bayaran ng customer ang bill pagkatapos ng 3 araw, ibebenta nila ito sa iba, ngunit dahil si Guning, na boss, at ang customer ay parehong sumang-ayon, agad itong inimpake ng tindera. Ini-swipe ni Liu Lulo ang kanyang card at pinirmahan ang kanyang pangalan. Muli niyang pinagtawanan si Bai Xiaoyan bago umalis na parang isa siyang prinsesa. Kung gaano katanga si Liu Lulo, wala siyang ideya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at nakagawa siya ng isang kakilakilabot na desisyon na pagsisisihan niya magpakailanman. Gayunpaman, dahil sa ilegal na ginawa ni Liu Shikun noon, ang ginawa ng kanyang anak na babae ngayon ay isang katamtamang isyu lamang. Sinadya ni Guning para maging saksi ang lahat sa paligid nila. Pagkaalis ni Liu Lulo, naghiwa-hiwalay din ang mga tao. Bahagyang hindi nasisiyahan si Bai Xiaoyan at tinanong si Guning, "Bakit mo sinabi sa akin na hayaan siyang bumili nito?" "Dahil kailangan kong kumita ng pera," sabi ni Guning, na para bang siya ay talagang sakam. "Kaya kung magbayad ng bill. Kulang lang ang dala kong pera ngayon." Galit si Bai Xiaoyan. "Sige, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. May sarili akong plano. At mabibigyan kita ng mas magandang jade pendant kaysa sa kanya. Anong klaseng estilo ang gusto mo?" tanong ni Guning. Nang marinig na may sariling plano si Guning, medyo kumalma si Bai Xiaoyan. At nabigla rin siya sa kabutihang loob ni Guning. "Sigurado ka ba? Tiyak na napakamahal. Mga ad ng pub future." Bagamat hindi nagkukulang si Guning ng jade o pera, napakabukas palad niya na magbigay sa iba ng ganoon kamahal na regalo. "Gusto mo ba o hindi?" tanong ni Guning. "Syempre gusto ko," sabay sagot ni Bai Xiaoyan. "Gayunpaman, hindi ko ito kukunin ng libre. Babayaran ko ito." Si Bai Xiaoyan ay hindi gustong samantalahin ang iba. "Hindi mo kailangang gawin iyon. Kunin mo na lang ito bilang regalo sa akin ng bagong taon," sabi ni Guning. "Bakit? Kakakilala lang namin. Bobo ka ba o ano?" malinaw na tanong ni Bai Xiaoyan. Hindi niya tinatawanan si Guning, ngunit naisip lang niya na ito ay masyadong mahal. Natuwa si Guning kay Bai Xiaoyan, ngunit may kabuluhan ang sinabi niya. "Kung gayon, alang-alang sa iyong ama at lolo, hayaan mong ipadala ko sa iyo ang regalong ito." "Okay." Binago ni Guning ang kanyang paliwanag. Pero, nag-alinlangan si Bai Xiaoyan. "Kung magdadalawang isip ka pa, pagsisisihan ko," pagbabanta ni Guning. "Sige, kukunin ko." Matapos makita ang napakaraming magagandang piraso ng alahas sa tindahan, unti-unting nahulog si Bai Xiaoyan sa mga alahas na jade. Karamihan sa mga babae ay hindi makalaban sa tukso ng alahas, lalo na sa magagandang alahas. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Anong uri ng alahas ang mas maganda kaysa sa kanya? Tanong ni Bai Xiaoyan na may pagkamausisa.
Ang Double Happiness Jade ay may pinaghalong kulay ng pula at berde, o Blood Red Jade na may kulay kasing pula ng dugo. Alin ang mas gusto mo? Tanong ni Guning. Siyempre, may iba pang jade na mas mahusay kaysa sa dalawang uri na iyon, ngunit pinili ni Guning ang dalawang uri na angkop para sa mga nakababatang babae. Mga ad ng Pub Future. Ang pulang dugong jade. Natuwa si Bai Xiaoyan. Mas gusto niya ang kulay kaysa sa jade mismo. Sa katunayan, ang kulay pula ay paborito ni Bai Xiaoyan. Marami siyang pulang damit at marami na siyang suot na pula ngayon. Walang problema, anong estilo ang gusto mo? Tanong ni Guning. Pakibigyan mo ako ng jade pendant na may dragon. Sabi ni Bai Xiaoyan. Ang dragon ay Chinese zodiac sign ni Bai Xiaoyan, at mas bata siya kay Guning ng 1 taon. Pagkatapos ay pinuntahan ni Guning si Zhou Zhenghong na gawin ito. Ang jade pendant ni Bai Xiaoyan ay uukit sa pamamagitan ng makina, dahil mas matagal ito at nangangailangan ng mas maraming enerhiya upang yukit ito gamit ang kamay. Maaaring dumating si Bai Xiaoyan bukas para kunin ito. Nang muling lumabas ng opisina si Guning, tinanong siya ni Bai Xiaoyan, libre ka ba ngayon? Pwede ba tayong mag-shopping ng sabay? Oo naman, sumang-ayon si Guning. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa isang shopping mall. Wala naman talaga silang binili, kundi tumambay lang ng magkasama. Makalipas ang 1 oras, umalis sina Bai Xiaoyan at Guning papunta sa isang kafe para uminom ng kape. Ang paboritong dessert ni Bai Xiaoyan ay nabili sa kafe. Mahilig kumain ng dessert si Bai Xiaoyan. Sa kabutihang palad, hindi siya tumaba. Kung hindi, siya ay magiging sobra sa timbang sa maikling panahon dahil madalas siyang kumain ng mga dessert. Pagkaupo nilang dalawa, sinabi ni Bai Xiaoyan, gusto ko ang mga dessert dito at syempre ang kape. Ang amo ay isang Sino-German, na ang pangalan ay Alan, at wala pa siyang 30 taong gulang, at walang asawa. Kung hindi lang talaga mas matanda siya sa akin, hahabulin ko siya. Haha. Hindi itinago ni Bai Xiaoyan ang kanyang pagmamahal kay Alan. Naramdaman din ni Guning ang kanyang matinding pagmamahal kay Alan. Sa palagay ko ay hindi problema ang agwat ng edad, basta gusto ninyo ang isa't isa, sabi ni Guning. Hindi niya hinihikayat si Bai Xiaoyan na habulin ang lalaki, ngunit ipinahayag lamang niya ang kanyang opinyon. Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Bai Xiaoyan. Sa tingin ko man lang, sabi ni Guning. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bumantong hininga si Bai Xiaoyan. Nako, kalimutan mo na. Hindi pa ako papayagan ng pamilya ko na magkaroon ng boyfriend. Hindi na nagsalita pa si Guning, dahil napakabata pa ni Bai Xiaoyan para umibig. At ito ay ang kanyang mga personal na gawain pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal, nasa mesa na ang kanilang kape at mga panghimagas. Nang makita ang dessert, hindi na makapaghintay si Bai Xiaoyan na matikman ito. Natikman ni Guning ang dessert. Ito ay talagang masarap, matamis ngunit hindi mamantika. Song Mani, huwag masyado. Biglang may isang matinis na boses ng babae ang tumunog at nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kafe. Napatingin din sina Guning at Bai Xiaoyan. May 3 babaeng nakaupo sa isang table sa sulok nitong kafe. Isang babae na nasa 30 anyos ang mag-isa ang nakaupo sa isang tabi. Medyo maganda siya pero parang pagod. Sa tapat niya, nakaupo ang isang babae na nasa edad 50 anyos kasama ang isang dalaga na mga 25 anyos. Ang matalas na boses ng babae ay galing sa matandang babae. Matapos ang malakas na ingay ay napagtanto ng babae na nawalan na siya ng ugali kaya't napatikip siya ng bibig. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpatuloy siya sa mahinang boses. Song Mani, dahil baog ka, dapat alam mo ang posisyon mo at umalis ka kaagad. Buntis na si Mikeson, at pakakasalan niya si Gia. Kaya kailangan mo siyang hiwalayan. Maasim na sabi ng matandang babae sa kapinagbantaan ang babaeng nakaupo sa tapat ng mesa. Kahit na mas mahina ang boses ng matandang babae, naririnig pa rin ito ng mga tao sa kanilang paligid, kasama sina Guning at Bai Xiaoyan. Nang marinig ang sinabi niya, naiinis si Guning. Bagamat hindi niya alam ang buong kwento,
At hindi dapat tumalon sa conclusion, tila ang matandang babae na ito at ang asawa ni Song Mani ay mga walang hiyang tao. Kahit baog si Song Mani, dapat siyang hiwalayan ng kanyang asawa sa malumanay na paraan, ngunit hindi pa sila naghihiwalay, at buntis na ang may bahay ng kanyang asawa. Eksakto, ate ko. Bagamat hindi mo kasalanan ang pagiging baog mo, hindi ka dapat maging matigas ang ulo at okupado ang posisyon. Hindi mo pwedeng hayaan na walang tagapagmana ang bayaw ko. At dinadala ko na ang baby niya. Dapat kang maging matalino at pumayag sa diborsyo. Sabi ng dalaga at napangiti. Nang marinig iyon, lubos na naiinis si Guning. Sa kanyang pagkamangha, ang dalaga ay nakababatang kapatid ni Song Mani. At ang nakababatang kapatid na babae ni Song Mani ay buntis sa anak ng kanyang asawa. Mga ad ng pub future. Ano ba? Walang hiya ang buong pamilya. Hindi na napigilan ni Bai Xiaoyan ang kanyang galit, at nagmura ng malakas. Ang matandang babae at ang dalaga ay hindi nasisiyahan at pinandilatan si Bai Xiaoyan. Sinabi ko sa iyo na hihiwalayan ko siya, ngunit kailangang umalis si Feng Jia nang walang anumang ari-arian, mahinahong sabi ni Song Mani nang walang anumang pahiwatig ng galit. Hindi naman sa hindi siya galit, ito ay dahil nabusog na siya. Tinanggap na niya ngayon ang katotohanan, ngunit hindi niya ibibigay ang kanyang mga benepisyo. Imposible, binili ng anak ko ang bahay. Bakit siya umalis nang walang anumang pag-aari? Inis na sabi ng matandang babae. Dahil niloko niya ako, kaya kailangan niyang umalis nang walang anumang ari-arian, sabi ni Song Mani. And, I paid the down payment of the house together with your son, so hindi sa anak mo ang bahay. Bilang karagdagan, nag-iisa akong nagbabayad ng home loan nitong nakaraang taon, at ang paunang bayad ng iyong anak ay mas mababa sa 1/3 ng halaga ng bahay. E ano ngayon? Nagpakasal ka sa aking pamilya, kaya kung ano ang sa iyo ay amin. Tsaka hindi ka pwedeng manganak ng baby, kaya dapat bayaran mo kami. Pagtatalo ng matandang babae, napakawalanjiya niya kaya lahat ng tao sa paligid niya ay nahiya. Ano ba? Napakawalanjiya niyang tao, sabi ulit ni Bai Xiaoyan. Tumahimik ka. Single ng matandang babae kay Bai Xiaoyan. Ayoko, ano, biglang tumayo si Bai Xiaoyan, naglakad palapit sa kanila. Ikaw na walang hiyang mangkukulam, kasama ang iyong walang hiyang anak at ang walang hiyang babaeng ito, pumunta ka sa impyerno. Sa wakas ay naunawaan ni Guning kung bakit pinaalalahanan ni Mrs. Bai si Bai Xiaoyan na manahimik at huwag magdulot ng gulo, dahil si Bai Xiaoyan ay talagang mapusok minsan. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Guning, dahil hindi rin niya ito pinigilan. Mga ad ng pub future. Ano ang sinabi mo? Parehong galit na galit ang matandang babae at ang dalaga. Bingi ka ba o ano? Gusto mo ba akong kagatin? Halika, tumayo si Bai Xiaoyan na nakaakbay sa mga braso. Sinadya niyang ginamit ang salitang, kagat, upang ipahiwatig na sila ay mga baliw na aso. Ikaw. Biglang tumayo ang matandang babae at itinaas ang palad para sampilan si Bai Xiaoyan. Ang kulit mo. Gayunpaman, bago pa malaglag ang kanyang kamay, itinulak siya ni Song Mani pababa sa sofa. Paano mo nagagawa iyan? Pinuna ni Song Mikeson si Song Mani. How dare you do that? Namula ang matandang babae at nanginginig sa galit. You deserve it, sabi ni Song Mani na may paghamak. Hindi mo ba naisip na ikaw ay isang grupo ng mga walang hiyang tao? Nako, napakawalanjiya mo para mapagtanto iyon. Kung gusto mong pirmahan ang kasunduan sa diborsyo, sundin ang aking kahilingan. Kung hindi, hindi ko ito pipirmahan. At kapag ipinanganak na ang anak ni Song Mikeson, magiging illegitimate child na ito. Sa huli, kayo lang ang matatawa. Ikaw, natarante si Song Mikeson nang marinig niya ang illegitimate child, dahil isa siyang illegitimate daughter. At dahil doon, siya ay pinagtatawanan at pinahiya mula pa noong siya ay bata. Kaya nagkaroon siya ng matinding galit sa salitang, illegitimate, at hindi siya papayag na dumaan ang kanyang anak sa parehong bagay. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3 LB1N.
Ang ama ni Song Mani ay mas pinahahalagahan ang mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae, ngunit ang ina ni Song Mani ay nagsilang lamang ng isang anak na babae na si Song Mani. At dahil doon, ang ina ni Song Mani ay binubuli ng pamilya ng ama ni Song Mani sa buong panahon. Makalipas ang ilang taon, nabigo pa rin ang ina ni Song Mani na manganak ng lalaki, kaya lihim na nakipagtalik ang ama ni Song Mani sa ina ni Song Maiksen nang hindi nakipaghiwalay. Hindi nagtagal, ang ina ni Song Maiksen ay nabuntis, ngunit ang ama ni Song Mani ay nag-aalala na ito ay maaaring isa pang anak na babae. Kaya't niloko ng lalaki ang ina ni Song Maiksen. Sinabi sa kanya na ang isa sa kanyang mga matandang miyembro ng pamilya ay kamamatay lamang at kaya hindi tinatayang magpakasal sila kaagad. Ngunit maaari silang ikasal makalipas ang isang taon pagkatapos maipanganak ang bata. Ang ina ni Song Maiksen ay nahulog ng husto sa ama ni Song Mani, kaya pumayag siya. Gayunpaman, nang ipanganak ang bata, ito ay isa pang anak na babae, kaya't ang ama ni Song Mani ay nagsisi at sinabi sa ina ni Song Maiksen na siya ay may asawa na. Galit na galit ang ina ni Song Maiksen, ngunit nag-atubiling iwan ang ama ni Song Mani, kaya pumayag siyang makasama ang ama ni Song Mani at manganak ng isang anak para sa kanya. Kung ang ina ni Song Maiksen ay maaaring manganak ng isang anak na lalaki, ang ama ni Song Mani ay hihiwalayan ang ina ni Song Mani. Gayunpaman, kung ito ay isang anak na babae muli, ipapadala nila ang bata. Makalipas ang isang taon, nabuntis muli ang ina ni Song Maiksen, at nanganak ng isang lalaki. Kaya ang ama ni Song Mani ay diborsyado ang ina ni Song Mani pagkatapos. Alam na ng ina ni Song Mani na niloko siya ng ama ni Song Mani, at nadurog ang kanyang puso. Kaya hindi siya umiyak o nakipagtalo man lang noong pinirmahan niya ang kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, dinala ng ama ni Song Mani ang ina ni Song Maiksen kasama si Song Maiksen at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at sila ay naging biro sa mga tao sa bayan. Si Song Maiksen at ang kanyang nakababatang kapatid ay tinawag na mga illegitimate na bata at nabuli ng ibang mga bata sa mahabang panahon. Sa pag-iisip niyan, si Song Maiksen ay puno ng puot. Para sa kapakanan ng kanyang anak, kailangan niyang baguhin ang kanyang saloobin kay Song Mani. Mani, mabibigyan ka namin ng 100,000 yuan kaya mangyaring iwan mo ang bahay sa amin. Malaki ang sahod mo at madali kang bumili ng bagong bahay, pero wala tayong matitirhan kung wala ito. Napakataas ng presyo ng bahay ngayon, at ang karaniwang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa milyon-milyong yuan. Hindi nila ito kayang bayaran. Nang marinig iyon, tumawa si Song Mani, gusto mong palitan ang isang bahay sa halagang mahigit 1,000,000 yuan sa 100,000 yuan lamang. Pareho kayong tuso at tanga. At hindi ko bagay na wala kang matitirhan. Eksakto. Hindi pa ako nakakita ng mga walang hiyang tao. Nakakadiri na nanakit ka ng ibang babae at gusto mo pang agawin ang bahay niya. Sinuportahan ni Bai Xiaoyan si Song Mani. Ikaw. Nagalit si Song Maiksi sa pangangailangang harapin ang kahihiyan mula kina Song Mani at Bai Xiaoyan. Alam niya talaga na ang kanyang pag-uugali ay amoral, ngunit ano? Ginawa niya ito para sa kanyang sariling kapakanan pa rin. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Song Mani, binigyan ka na namin ng pagkakataon sa pakikipag-usap sa iyo. Kung hindi ka makikipagkompromiso, marami akong paraan para pahirapan ka. Banta ng matandang babae. Ito na ang huling beses na tatawagan kitang nanay. Nay, nag-aral ka na, kaya dapat alam mo kung ano ang mga batas. Hindi kita idinmande dahil lang sa ginagawa kita ng pabor sa pamamagitan ng pagtitipid sa gastos sa paglilitis. Dapat mong malaman na ang natalong partido ay kailangang magbayad ng mga gastos sa paglilitis. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Talagang mananalo ako sa kaso. Kung tatanggi ka pa rin sa kompromiso, hintayin mo ang sulat ng abogado ko. Mahinahong sabi ni Song Mani na parang isang elite. Hindi mahina si Song Mani. Siya ay hindi pinansin at binubuli mula pa noong siya ay bata pa, kaya't natutong maging independyente sa maagang yugto.
Bagamat tumira pa rin siya sa kanyang ama pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Binayaran na ng kanyang ina ang lahat ng kanyang matrikula dahil tumanggi ang kanyang ama na gawin iyon dahil naniniwala siya na walang kabuluhan ang pag-aaral ng mga babae. Mga ad ng pub future. Habang nag-aaral siya sa kolehiyo, namatay ang kanyang ina dahil sa cancer. At nagtatrabaho siya ng part-time habang patuloy siyang nag-aaral ng mabuti. Nagbunga ang ginawa niya. Nakahanap siya ng magandang trabaho pagkatapos ng kanyang graduation. Ang kanyang trabaho ay interior design, nakakapagod, ngunit mataas ang sweldo kaya't nakapag-isa siya ng magandang buhay. Gayunpaman, napangasawa niya ang maling lalaki. Kung talagang baog siya o hindi, nagpasya siyang ilihim muna ito sa ngayon. Pagkatapos niyang hiwalayan ang kanyang asawa, sasabihin niya sa kanila ang totoo. Si Song Mani ay hindi sumuko sa kanila. Palagi niyang tinatrato ang iba sa paraang gusto niyang tretuhin siya, ngunit kung may magtangkang manakit sa kanya, tiyak na lalaban siya. Paulit-ulit na siyang iniinis ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan kaya naman may plano na siyang bugbugin sila. Ikaw, nang marinig iyon ng matandang babae ay natakot. Alam niyang matatalo sila sa kaso ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi niya sana sinubukang pilitin si Song Mani na ikompromiso sa pamamagitan ng pagbabante sa kanya, sa halip na gamitin ang mga batas. Gayunpaman, kung hindi nila makuha ang bahay, kailangan nilang bumalik sa mahirap na maliit na bahay, na siyang huling bagay na gusto nilang gawin. Song Mani, paano ka naging cold-blooded? Ikaw ay bahagi ng aking pamilya, gusto mo sa kalye matulog? Tanong ng matandang babae. Parang si Song Mani ang malupit. Ang kanyang pag-uugali ay ganap na katawa-tawa. Natuwa si Song Mani sa kanyang katangahan. Iyan ay medyo kawili-wili. Napag-isipan mo na ba ang iyong pag-uugali noong sinaktan mo ako ng walang pag-aalinlangan? Ako ang biktima, hindi ikaw. Sa oras na ito, lumapit ang isang waiter at nagsabing, paumanhin, marami pa kaming customer dito. Ipagpatuloy ang mahina ang iyong mga boses. May musika sa kafe na ito. Karaniwan, ang musika ay maaaring sumasaklaw sa mga boses ng mga tao kapag nakikipag-chat sila, ngunit kung sino man ang magtaas ng kanyang boses, ito ay nakakagambala. I'm sorry, agad na humingi ng paumanhin si Song Mani, pagkatapos ay bumaling sa matandang babae at kay Song Mikeson. Yun lang ang sasabihin ko. Please layuan mo ako. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang handbag at nagpasalamat kay Bai Xiaoyan bago lumabas. Bumalik si Bai Xiaoyan sa kanyang upuan pagkatapos, habang nakatatandang babae at si Song Mikeson ay napipi. Hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo dito, kaya hindi nila pinigilan si Song Mani na umalis. At alam din nilang wala ng silbi ang makipagtalo pa, ngunit imposibleng wala silang magawa. Hindi nila ibibigay ang bahay, nihintayin na aidmande sila ni Song Mani. Patuloy na nagrereklamo si Bai Xiaoyan pagkatapos niyang maupo muli, talagang walang hiya ang matandang bruha at ang ginang. Sinaktan nila ang babae at sinubukan pang agawin ang bahay nito. Mabuti na lang at hindi mahina ang babae. Kung hindi, ito ay isang trahedya. Mga ad ng pub future. Sana mapunta sa impyerno ang bruha at ang kanyang pamilya. OMG. Zoo, ikinagalak kitang makilala. Biglang, isang boses ng lalaki na may banyagang accent ang tumunog sa likuran nila, na ikinagulat ni Bai Xiaoyan. Tumayo siya at tumingin sa lalaki. Matangkad ang lalaki at nasa 28 anyos na may kulot na buhok. Kaakit-akit ang kanyang facial features at may matatalim na linya na may pares ng asol na mata at may kaakit-akit na malapad na ngiti sa kanyang sexing labi. Mayroon din siyang hangin ng maharlika tulad ng isang prinsipe. Napansin na siya ni Guning at ipinagpalagay na siya ay dapat na maging boss ng kafe na ito. Ang lalaki ay talagang kasing gwapo ng inilarawan ni Bai Xiaoyan. Nang makita ang bagong dating, halatang natarante si Bai Xiaoyan na para bang nakita niya ang kanyang kasintahan. Alan. Hi, sabi ni Bai Xiaoyan. Hi. Sagot ni Alan sa katumingin kay Guning habang inabot ang kanyang kamay. Ikinagalak kitang makilala. Kaibigan ka siguro ni Zo. Agad na tumayo si Guning at nakipagkamay sa kanya.
Nice to meet you too, Mr. Alan. Kilala mo ba ako? Nagulat si Alan. Maraming sinabi sa akin ni Cheyenne tungkol sa iyo, sagot ni Guning. Nang marinig iyon, malumanay na ngumiti si Alan at nagtanong, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Guning, sagot ni Guning. Masaya akong makilala ka, Miss Gu. Your coffee and desserts are my treat today, sabi ni Alan. Tinuring niya silang dalawa bilang kaibigan niya. Dahil sinabi ni Alan, hindi tumanggi si Guning. Maraming salamat. Ikinagalak ko. Saka hindi ko na kayo guguluhin pa, enjoy yourself please, sabi ni Alan. Oo naman, sabay na sagot ni Guning at Bai Cheyenne. Habang si Alan ay naglalakad palayo, si Bai Cheyenne ay napahawak sa kanyang likod. Hindi niya nabawi ang kanyang isipan hanggang sa mawala si Alan sa kanyang paningin. Tinanong niya si Guning, hindi ba siya gwapo? Napaka-gentleman niya. Oo, gwapo siya at magalang. Hindi ito maitatanggi ni Guning, ngunit naniniwala pa rin siya na mas maganda si Leng Xiaoteng kaysa kay Alan. Sa pag-iisip kay Leng Xiaoteng, labis siyang namiss ni Guning. Lalo na kapag ngumingiti siya. Ito ay napakaganda. Mukhang umibig si Bai Cheyenne, na ikinatuwa ni Guning. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Bai Cheyenne at Guning sa kafe. Gayunpaman, hindi na muling nagpakita si Alan nang umalis sila, at bahagyang nadismaya si Bai Cheyenne. Naawa si Guning sa kanya ngunit hindi niya alam kung paano siya aliwin. Naghiwalay ang dalawa nang lumabas sila ng kafe. Inimbitahan ni Bai Cheyenne si Guning na kumain kasama ang kanyang pamilya sa bahay ng Bai family, ngunit tumanggi si Guning. Kalaunan ay tinawagan ni Guning si Qiaoya at tinanong siya tungkol sa kumpanya sa City Teng. Sinabi ni Qiaoya na maayos ang lahat. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Guning na lumipad sa CTF bukas. Sa mga sumunod na oras, libre si Guning, kaya pumunta siya sa processing plant pagkatapos. Nang halos alas 6 ng gabi, ang mga tao ay papaalis na sa trabaho, kaya umalis na rin si Guning. Pumunta siya sa isang restaurant para kumain ng mag-isa. Habang kumakain, napansin niya na inimbitahan sila ni Chin Zixen na magsama-sama sa kanilang WeChat group. Moke, papayagan ka ba ng mga magulang mo na tumambay? Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Chin Zixen. Hindi pa rin nila ako mapipigilan, dahil wala sila sa bahay at pumunta sila sa CTG para sa isang libing. Haoran. Sino ang namatay? Chin Zixen. Ang anak ng isa sa mga kaibigan ng aking ama. Dumalo rin siya sa birthday party ng tito ko. Nabalitaan kong nataman siya ng bote ng beer sa isang nightclub. Mga ad ng Pub Future. Hindi alam ni Chin Zixen ang mga detalye. Nang mabasa iyon, agad na nalaman ni Guning na ang tao ay si Li Zenzhen. Patay na si Li Zenzhen. Labis na nagulat si Guning. Pagkaraan ng ilang sandali, inakala ni Guning na siya ay namatay dahil sa droga sa halip na mga sugat sa kanyang ulo. Bagamat hindi namatay si Guning kay Li Zenzhen, wala siyang simpatiya sa kanya, dahil karapat-dapat siya rito. Bumalik si Guning sa Clean Water Blue Sky pagkatapos kumain. Kinagabihan, nakatanggap si Guning ng mensahe mula kay Kay. Naipadala na niya ang hiniling nito sa kanyang email box. Binuksan ni Guning ang kanyang email box at tiningnan ang email. Hiniling ni Guning kay Kay na tulungan siyang mag-imbestiga sa mga medikal na kumpanya na halos hindi nakautang sa kabisera. Natagpuan ni Kay ang tatlo sa kanila kasama ang kanilang kasaysayan, background, reputasyon at iba pang mga impormasyon. Pinili ni Guning ang una, ngunit wala na siyang oras upang bumalik sa kabisera, at makapaghintay lamang hanggang matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Naisip niya na hindi ito makukuha sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, lumipad si Guning pabalik sa CTF nang walang pagkaantala. Umalis ang kanyang eroplano ng 9:30 AM at dumating siya sa airport ng CTF ng 10:40 AM. Sa sandaling bumaba siya sa eroplano, tinawagan niya si Guman at tinanong kung nasaan siya. Nasa beauty salon si Guman, kaya sumakay si Guning ng taxi papunta doon.
Tuwang-tuwa si Guman na bumalik si Guning. Patuloy siyang tumatakbo palabas upang tingnan kung nakabalik na si Guning. Manong, naiintindihan ko na nasa sabik ka sa pagbabalik ni Ningning, ngunit hindi mo kailangang tingnan palagi sa labas. Kalahati buwan lang umalis si Ninjing sa pagkakataong ito. Kapag nag-college siya, minsan babalik lang siya sa isang semester. Sabi ni Guqing. Sa totoo lang, nag-aalala rin siya kay Guning sa kalahating buwan nang wala si Guning. Kahit gaano kamatagumpay si Guning, bata pa rin siya sa mata ng kanyang pamilya. Tiyak na mag-aalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Kaya't masaya rin si Guqing na malapit nang bumalik si Guning. Gayunpaman, hindi pa siya nakapasok sa kolehiyo. Sabi ni Guman. Inabot ng 20 minutong pagmamaneho mula sa airport hanggang sa downtown, kaya dumating si Guning sa beauty salon pagkalipas ng 40 minuto. Nang pumasok si Guning, pumunta sina Guman at Guqing para salubungin siya. Ningning, welcome back. Kinuha ni Guqing ang malita mula sa kamay ni Guning, habang hawak ni Guman ang kamay ni Guning na naglalakad papunta sa opisina. Mga ad ng Pub Future. Nang nasa opisina na sila, binuksan ni Guning ang kanyang malita. Ito ang iyong mga regalo sa bagong taon. May sapat na tayong damit. Hindi mo kailangang gawin iyon, sabi ni Guman, ngunit nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Walang sino man ang hindi magiging masaya na makakatanggap ng mga regalo. Magiliw na ngumiti si Guning, ngunit hindi niya masabi sa kanila na ito ay mga regalo mula sa kanyang manugang na lalaki. Kung alam nilang may nobyo siya, hihilingin nila ang bawat detalye. Pagkatapos, naglabas si Guning ng 3 kahon ng alahas at ibinigay ito kay Guman. Ito ang 3 jade pendants para sa iyong event. Tiningnan ni Guqing ang 3 kahon ng alahas. May gusto siyang sabihin pero hindi niya sinabi, dahil iniisip niya pa rin na masyadong mahal iyon. Napansin iyon ni Guning at inaliw siya, Tita, alam kong mahal sila, ngunit walang sakit, walang pakinabang. Nang marinig iyon, naalala ni Guqing na maraming VIP ang tumawag para magtanong tungkol sa premyo kahapon, na nagpapatunay na talagang kaakit-akit ito, kaya nagpahinga siya. Sige, almost 11:30 AM na. Sabay na tayong kumain. Ano ang gusto mong makuha, Ningning? Tiningnan ni Guman ang oras at tinanong si Guning. May kusina sa kanilang beauty salon, at maaaring magluto at kumain ng staff dito, ngunit gusto ni Guman na magkaroon ng family reunion, kaya nagpasya silang kumain sa labas. Mag-hotpot tayo. Taglamig pa rin, sabi ni Guning. Walang problema, mag-hotpot tayo. Sumang-ayon si Guman. Lumabas silang 3 pagkatapos. Tita, kumusta ang negosyo ni Tito? Tanong ni Guning kay Guqing. Hindi ko alam ang detalye, pero medyo maganda. Halos araw-araw may pumapasok na deal, ngumiti si Guqing. Dati silang mahirap at ngayon ay mayroon na ng lahat. Hindi maiwasan ni Guqing na isipin na ang buhay ay talagang puno ng mga pagbabago. At ginawang posible ni Guning ang lahat. Nako, nakatanggap ako ng tawag mula sa iyong bunsong tiyuhin kaninang umaga. Babalik sila kinabukasan, at gustong magkaroon ng family reunion sa amin. Hindi ko pa siya sinagot, dahil gusto kong marinig ang opinyon mo, sabi ni Guqing at tumingin kay Guning. Sa katunayan, kailangan lang niya ng opinyon ni Guning. Natahimik sandali si Guning. Naunawaan niya na handang pumunta sina Guman at Guqing. Kung hindi, hindi nila siya tatanungin. Bilang karagdagan, walang malalim na sama ng loob sa pagitan nila at ng pamilya ni Guqing Yang, kaya hindi malaking bagay na sila ay kumain kasama sila. Hindi naman siguro big deal yun. Walang malalim na sama ng loob sa pagitan namin ng pamilya ng aking bunsong tiyuhin. Hindi naman kailangan na maglayo tayo sa kanila. Gayunpaman, maging tapat tayo dito, kung iniinis na naman ako ng matandang bruha at ng pamilya ni Guqing Siyang, hindi ako magiging magalang sa kanila. At kailangan nilang umalis, sa halip na ako, seryosong sabi ni Guning. Naiintindihan ko, sagot ni Guqing. Hindi sila mahina tulad ng dati, at sapat na sila sa kanila, kaya walang dapat ikatakot.
Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sina Guning, Guman at Guching sa beauty salon. Kinuha ni Guning ang kanyang malita at umuwi ng halos 2:00 ng hapon. Habang nagpapahinga siya sa kanyang tahanan, bigla niyang napagtanto na matagal na niyang hindi nakikita si Chu Pihan at ang iba pa niyang mga kaibigan. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa kanilang WeChat group at iminungkahi na magtipon ngayong hapon para sa hapunan. Ang biglaang pagsulpot ni Guning ay talagang nagulat sa kanila. Howran. Boss, nakabalik ka na sa wakas. Ang tagal na kitang hindi nakikita, at miss na kita. Chu Peihan. Halika, magtipon tayo ngayon din. Saan? Hindi na makapaghintay si Chu Peihan na makilala si Guning, kahit 2 PM pa lang. Moke. Bakit ka nagmamadali? Maaga pa naman ngayon. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Chu Peihan. So ano? Guning. May kailangan akong harapin, ngunit maaari tayong magtipon ng 4 PM. Tawagan ang mga taong nakakaligtaan nitong WeChat message. And you can decide kung saan tayo magkikita. It's my treat today, so enjoy yourself. Howran. Oo. Mahal kita, boss. Chu Peihan. Mahal din kita. Moke. Ako din. Guning. Pagkatapos ay haharapin ko ang aking negosyo, at maaari mong sabihin sa akin kapag nakapagdesisyon ka na. Pagkatapos ay umalis si Guning patungo sa sales apartment ng Fenghua Luxury Mansion upang makilala si Wei Jiru. Bibili siya ng apartment para kina Gao Yi at Qiaoya. Bagamat maraming ibinebentang apartment ang Shenghua Real Estate, mas pinili ni Guning na tumira sina Gao Yi at Qiaoya sa isang lugar na malapit sa kanya, dahil si Gao Yi at Qiaoya ay susunod sa tabi ni Guning bilang kanyang mga bantay, driver at sekretarya. Bukod dito, ang Fenghua Luxury Mansion ay isang high-end na living area na may magandang kapaligiran. Mga ad ng pub future. Gayunpaman, kapag ang bagong living area ng Shenghua Real Estate ay ganap nang naitayo, si Guning ay magpapareserba ng bahay doon. Hindi niya ito kailangan ngayon, ngunit maaari itong magamit sa hinaharap. Marahil ay magdaraos siya ng isang engranding party balang araw, at ang kanyang apartment sa Fenghua Luxury Mansion ay napakaliit para gawin iyon. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala muli. Pumunta si Wei Jiru upang salubungin si Guning nang siya ay lumitaw. Hi, ikinagagalak din kitang makilala. Naghahanap ako ng maliit at pinalamutian ng maayos na apartment, sabi ni Guning. Sina Gao Yi at Qiaoya ay 2 tao lamang, kaya isang silid ay sapat na para sa kanila. Bilang karagdagan, sila ay maninirahan lamang dito pansamantala, kaya hindi na kailangang bumili ng malaki. Lilipat sila sa kabisera sa loob ng kalahating taon. Nang marinig na naghahanap si Guning ng bagong apartment, nagulat si Wei Jiru, ngunit hindi siya nagtanong ng mga detalye. Ang pinakamalaki ay 73 metro kwadrado ang laki, at isa itong apartment na may 1 kwarto lang. Gayunpaman, mayroon din kaming apartment na may 2 silid tulugan na 85 metro kwadrado. Nasaan ang single apartment? Gusto ko munang makita ang layout nito, tanong ni Guning. Nasa building no. 2, Zone F na nasa tapat ng Zone G, sabi ni Wei Jiru. Pagkatapos ay ginabayan niya si Guning para makita ang layout nito. 2 single apartment na lang ang natitira namin. Ang isa ay nasa ika-12 palapag, at ang isa ay nasa ika-13 palapag. Tumingin sandali si Guning, at sinabing, magaling, bibili ako ng nasa ika-12 palapag. Nagulat muli si Wei Jiru sa kahusayan ni Guning, at agad na pinuntahan ang pamamaraan para sa kanya. 3:00 pa lang nang umalis si Guning. Gusto niyang tingnan ang kanilang WeChat group para malaman kung nakapagdesisyon na sila. Gayunpaman, bago niya mabuksan ang kanyang WeChat, dumating ang tawag ni Chu Peihan. Sa sandaling sinagot ni Guning ang kanyang tawag, nag-aalalang sinabi ni Chu Peihan, Boss, ang pamilya ni Mixi ay may problema ngayon. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Guning. Anong nangyari? Ang bahay ng kanyang pamilya ay ginagampanan,
at ang kanyang pinakamatandang tiyuhin at tiyahin ay nagtatalo na dapat nilang ibahagi ang pera. Sagot ni Chu Peihan. Mga ad ng pub future. Hindi nasisiyahan si Guning. Tunay na maraming walang hiyang kamag-anak na lumalaban sa kanilang mga kapatid para sa pera. Pupunta ako doon, sabi ni Guning, at agad na sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Yumixi. Agad na tinawagan ni Guning si Yumixi, at sinagot ito ni Yumixi pagkaraan ng mahabang panahon. Ningning, sigaw niya. Napaluha si Yumixi nang walang magawa. Mixi, huwag kang umiyak. Paano na ang lahat ngayon? Tanong ni Guning. Yumixi tried her best to calm down at sumagot. Well, ang bagay ay ang bahay ng aking pamilya ay give-in, ngunit ang aking pinakamatandang tiyuhin at tiyahin ay nagtatalo na dapat silang magbahagi ng pera. Ang bahay ay ibinigay sa aking ama ng aking lolo. At ang aking lolo ay nagbigay na sa aking panganay na tiyuhin at tiyahin ng 30,000 yuan noong sila ay bumili ng kanilang mga bahay 12 taon na ang nakalilipas. Inaaway sila ng tatay ko ngayon. Wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon, at pupunta ako doon, pag-aaliw ni Guning. Okay, sabi ni Yumixi. Pagkatapos ibaba ang tawag, hinimok ni Guning ang taxi driver na nagmamaneho ng mas mabilis. Makalipas ang mga 20 minuto, dumating sina Chu Peihan at Howran sa living area kung saan halos magkasabay na nakatira si Yumixi. Pareho silang nagmaneho dito at dumating si Howran kasama sina Qin Zixen at Zhang Tianping. Samantalang sina Moke at Anyi, wala silang sasakyan, kaya sumakay sila ng taxi at darating mamaya. Ang pamilya ni Yumixi ay nanirahan sa isang lumang living area. Maraming hagdan sa gusali. Nang pumasok si Chu Peihan at ang iba pa sa loob, narinig nila ang malakas at labis na hindi magandang pagtatalo mula sa itaas. Ano ba? How dare they bully she? Tuturuan ko sila ng leksyon. Galit si Howran, at tumakbo sa ikatlong palapag, sinundan ng iba. Sa sala, ang pamilya ni Yumixi at isa pang 2 lalaki at 2 babae ay malakas na nagtatalo. Sinabi ko sa iyo na ang bahay na ito ay pag-aari ng ating ama, kaya hindi mo ito kayang dalhin ng mag-isa. Nabanggit mo na binigyan tayo ng ating ama ng 30,000 yuan 12 taon na ang nakalilipas. Well, kapag binayaran na ang demolition compensation, you can take 30,000 yuan, and we'll share the rest, sabi ng isang lalaki na halos 50 anyos. Ang lalaking ito ay ang panganay na tiyuhin ni Yumixi, at naulit na niya ito nang hindi bababa sa 10 beses. Eksakto. Umalangaw-ngaw ang isang babaeng nasa early 40s. Siya ay titahiin ni Yumixi. Nakakabaliw. 30,000 yuan 12 taon na ang nakalilipas, ay halos hindi maihahambing sa ngayon. Galit na galit ang ama ni Yumixi. Sa katunayan, 30,000 yuan 12 taon na ang nakalipas, ay katumbas ng 300,000 yuan ngayon. Gayunpaman, ang ama ni Yumixi ay hindi pumayag na kumuha na lamang ng 300,000 yuan at hayaan silang magbigay ng iba pa. Wala kaming pakialam. Dapat itong ibahagi sa ganoong paraan. Naglaro ang titahiyan ni Yumixi ng blame game. Wala silang pakialam sa pamilya pagdating sa pera. Ikaw, masyadong galit ang ama ni Yumixi para magsabi ng isa pang salita. Gayunpaman, ang ina ni Yumixi ay isang mahinang babae na hindi nang ahas na sumali sa argumento. At minsang sinubukan ni Yumixi na tulungan ang kanyang ama, susumpin siya ng kanyang pinakamatandang tiyuhin at tiyahin, kaya wala rin siyang magawa. Hindi nakasara ang pinto, kaya pumasok si Howran at iba pa sa loob, na ikinagulat ng mga tao sa sala. Gayunpaman, bago nila maisip ang nangyari, galit na sinabi ni Chu Peihan, gusto mo bang agawin ang bahay sa pamilya ni Mixi? Imposible. Peihan, Howran, Zixen, Tianping. Biglang tumayo si Yumixi sa tuwa, na parang nakita niya ang kanyang mga tagapagligtas. Ang mga magulang ni Yumixi ay nakaka-relax din nang makitang dumating si Chu Peihan at ang iba pa. Bagamat hindi sila malinaw sa background ng kanilang pamilya,
Alam nilang lahat sila ay mula sa mayaman o makapangyarihang pamilya. Ang kanilang pagdating ay naging ligtas ang pamilya ni Yumixi. Gayunpaman, ang pinakamatandang tiyuhin at tiyahin ni Yumixi ay may kabaligtaran na ideya. Sa kanilang mga mata, si Chu Pihan at ang iba ay isang grupo lamang ng mga estudyante. Sinamon sila ng tiyahin ni Yumixi, ito ay ang aming mga gawain sa pamilya, at ito ay hindi bagay sa iyo. Ito ay aming negosyo, at susuportahan namin ang Mixi. Sumang-ayon si Howran. Ikaw, naiinis na tiyahin ni Yumixi. Isang grupo ka lang ng mga bata. Sabi ng pinakamatandang tiyuhin ni Yumixi na may paghamak. E ano ngayon? Sa tingin ko mas mabuting umalis ka na, at mawala ng tuluyan. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang resulta. Pagbabante ni Chin Zixan. Nakakatuwa. Sino ka sa tingin mo para takutin kami? Sabi ng isang babae na tumabi sa pinakamatandang tiyuhin ni Yumixi na may paghamak. Siya ang pinakamatandang tiyahin ni Yumixi. Sapat na kami para bayaran ka sa ginawa mo, biglang narinig ang malamig na boses ng babae mula sa labas. At naglakad si Guning sa kanilang paningin. Boss, tinawag siya ni Howran at ng iba pa. Mga ad ng Pub Future. Ning-ning. Agad na tumakbo si Yumixi kay Guning, at parang umiiyak. Ayos lang. Ako na ang bahala, pag-alo ni Guning sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, humakbang patungo sa kanila. Nang makitang isa pa itong dalaga, hindi rin siya pinansin ng mga tiyuhin at tiyahin ni Yumixi. Binigyan lang sila ni Guning ng isang malamig na sulyap bago ang kanyang paningin ay nahulog sa ama ni Yumixi. Tito Yu, maaari ko bang malaman kung ano ang kabayaran sa demolisyon para sa iyong bahay? Iginagalang ng ama ni Yumixi si Guning, kaya handa siyang sabihin sa kanya ang totoo anuman ang kanyang layunin. 70 square meters lang ang laki ng bahay namin, kaya makakakuha tayo ng 700,000 yuan para dito. At magagamit natin ang pera para makabili ng mas malaking bahay. Nang marinig na ang bahay ay nagkakahalaga ng 700,000 yuan, ang mga tiyo at tiya ni Yumixi ay hindi na makapaghintay na magkaroon ng pera sa kanilang mga bulsa. Nakakadiri talaga ang mga mata ko nilang ekspresyon. Kailan ang bahay ay give-in? Tanong ni Guning. Tatapusin natin ang pamamaraan pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon, at pagkatapos ay kailangan nating lumipat sa loob ng 2 buwan, sagot ng ama ni Yumixi. Magaling, bakit hindi mo ibenta sa akin ang bahay na ito, at bibigyan kita ng simpleng pinalamutian na bahay na may sukat na 120 metro kwadrado sa Jiehua Garden. Ang Jiehua Garden ay isang living area na ginagawa ng Shenghua Real Estate, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ang Jiehua Garden ay isang medium-high level na living area. At ang isang 120 square meter na bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyong yuan. Siguradong baliw si Guning na ipagpalit ang isang mas murang bahay sa isang mamahaling bahay. Ang mga tiyuhin at tiya ni Yumixi ay nainggit sa ama ni Yumixi ngayon. Lahat sila ay nagnanais na sila ay manirahan sa isang napakagandang bahay. Sa katunayan, noon pa man ay gustong tulungan ni Guning ang pamilya ni Yumixi, ngunit alam niya na hindi nila ito tatanggapin dahil parang limos ito. At ayaw ni Guning na saktan ang kanilang damdamin, ngunit ngayon ay iba na. Nagkaproblema ngayon ang pamilya ni Yumixi at ito ang tamang oras para tulungan niya si Yumixi. Bagamat maraming bakanteng bahay mula sa Shenghua Real Estate, lahat sila ay mga ordinaryong tirahan. At nagpasya si Guning na bigyan sila ng mas mahusay. Miss Gu, sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Ang aking bahay ay nagkakahalaga lamang ng 700,000 yuan, ngunit ang mga bahay sa Jiehua Garden ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyong yuan. Tumanggi ang ama ni Yumixi. Hindi siya isang taong magsasamantala sa iba, at malaki na ang naitulong ni Guning sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Talaga, Miss Gu, umalangaw-ngaw ang ina ni Yumixi. Ang mga tiyuhin at tiyahin ni Yumixi ay inis sa mga magulang ni Yumixi. Mas handa silang tanggapin ang bahay sa Jiehua Garden. Huwag kalimutan na si Mixi ay gagana para sa akin sa hinaharap. Ako ang amo ni Mixi.
Mangyaring kunin na lang ito bilang kanyang advanced na bonus, sabi ni Guning para pakalmayan ang kanilang pagkabalisa. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Alam iyon ng mga magulang ni Yumixi, ngunit hindi iyon alam ni Chu Pihan at ng iba pa, kaya nagulat silang lahat, nakatingin kay Guning na nagtataka. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para magtanong sila. Well, naisip pa rin ng ama ni Yumixi na hindi nila ito dapat tanggapin. Huwag kang mag-alala. Lahat kami ay mabuting kaibigan ni Mixi, at laging nagtutulungan ang mga kaibigan. Si Mixi ay magtatrabaho para sa akin sa hinaharap at pagkatapos ng lahat ay makakakuha siya ng mga benepisyo sa pabahay. Mangyaring kunin lamang ito bilang advance. Ito ay ang parehong, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagbago ang isip ng mga magulang ni Yumixi. Alam nila na hinihikayat sila ni Guning na tanggapin ang kanyang kabaitan ng hindi nakokonsensya. Ngunit kung hindi nila malulutas ang problema, patuloy silang iniinis ng kanilang mga walang hiyang kamag-anak, at ayaw nilang makipagtalo sa kanila sa lahat ng oras. Teka, kahit ibenta mo ang bahay na ito sa kanya, maaari pa ring magbigay sa iyo ng bagong bahay. Nagtalo ang tita Hian ni Yumixi. Parang hindi sila aalis dahil ibinenta lang ng ama ni Yumixi ang bahay. Eksakto, umalangaw-ngaw ang pinakamalaking tiyuhin ni Yumixi. Mga baliw talaga kayong mga tao, sigaw ni Guning. Malamig siyang tumingin sa kanila, na nagbanta sa kanila at nagpaparamdam sa kanila ng matinding stress. Gayunpaman, ang pinakamahalagang tiyuhin ni Yumixi ay hindi pa rin, ang bahay ay pag-aari ng ama, kaya't syempre sumagot tayo upang malaman natin ito. Nasa premises permit ba ang pangalan mo? Tanong ni Guning. Nataranta ang pinakamataas na tiyuhin ni Yumixi ngunit nakipagtalo pa rin, hindi, pero hindi mahalaga. Pwede pa akong makibahagi sa bahay. Natuwa ang lahat sa sagot niya. Sinumpa pa siya ni Chu Peihan, what the F***. Hindi pa ako nakakita ng ganitong walang hiyang tao. Gusto talaga kitang suntukin. Inilabas ni Chu Peihan ang kanyang manggas. Mukhang makikipag-away siya sa kanila. Mayroon akong parehong ideya. Sumang-ayon si Haoran kay Chu Peihan. Sa sandaling ito, dumating sina Anyi at Moke. Kilala rin nila ang mga magulang ni Yumixi at handang tumulong. Gayunpaman, nakakatakot ang mga tiyuhin at tiyahin ni Yumixi. Kung talagang maglalaban sila, posibleng matalo sila dahil 4 lang sila. Sorry late kami. Mag-aaway ba tayo? Tanong ni Moke at itinaas ang manggas. Hindi pa, sagot ni Guning, pagkatapos ay lumingon sa mga tiyuhin at tiyahin ni Yumixi. Dahil wala sa premises permit ang pangalan mo, walang kinalaman ang bahay na ito sa iyo. Ito ay tinatawag na mga batas. At kung gusto mong dalhin ito sa pamamagitan ng puwersa, tatawag kami ng pulis. Sa totoo lang, alam ng mga tiyuhin at tiya ni Yumixi na wala ang kanilang mga pangalan sa premises permit ng bahay na ito, ngunit sabik na sabik silang makuha ang pera. At sanay na sila sa pananakot sa pamilya ni Yumixi, kaya sinubukan nilang kumilos laban sa mga batas. Dahil alam niyang hindi simple si Guning at tatawag talaga siya ng pulis, nag-alinlangan ang mga tiyuhin at tiya ni Yumixi. Bukod dito, hindi nila matalo si Guning at ang iba pa sa isang laban, kaya nag-aatubili silang umalis sa huli. Miss Gu, dahil wala na sila, sa tingin ko tayo na. Ibinuka ng ama ni Yumixi ang kanyang bibig. Umaasa siyang babawiin ni Guning ang sinabi nito. Tito Yo, umalis lang sila dahil natakot sila sa atin, pero hindi ibig sabihin na susuko na sila. Sa palagay ko ay babalik sila muli, kaya't mangyaring huwag makipagtalo sa akin tungkol sa bahay. Aayusin natin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning. Sa katunayan, natakot lang sila kay Guning at sa iba pa, na hindi nangangahulugang susuko na sila. Ang mga sakam na tulad nila ay hindi susuko hanggat hindi sila napipilitang gawin ito. Eksakto. Tiyo Yo, pakiusap makinig sa aming boss sa oras na ito. Hinikayat ni Haoran at ng iba pa ang ama ni Yumixi.
Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, pumayag ang ama ni Yumixi sa huli. Hindi niya talaga alam kung paano magpapasalamat sa iyo kay Guning. Gayunpaman, ang mga bagong bahay ay hindi pa nabebenta. Kailangan nating maghintay ng 1 buwan. Maaari kang magpatuloy na manirahan sa lumang bahay na ito. Kung ang bahay ay ipinasa sa gobyerno, maaari kang umupa ng isang lugar. Kapag handa na ang bagong bahay, maaari kang lumipat. Kung mangangahas silang guluhin ka muli, huwag mag-atubiling tumawag ng pulis. Pupunta ako para pirmahan ang kontrata sa iyo bukas, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ng ama ni Yumixi. Pagkatapos noon, lumabas sina Guning at Yumixi kasama ang kanilang mga kaibigan para sa isang reunion. Inanyayahan sila ng mga magulang ni Yumixi na kumain sa bahay upang pasalamatan sila sa kanilang ginawa, ngunit tinanggihan ni Guning. Naunawaan ng mga magulang ni Yumixi na mas gusto ng mga teenager na magtipon kasama ang kanilang mga kaedad. Boss, bakit mo nasabi na ikaw ang amo ni Mixi? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Sa sandaling umalis sila sa tahanan ni Yumixi, nagtanong si Chu Pihan ng walang tagal. Eksakto. Anong nangyari? Si Howran at ang iba pa ay tumingin kay Guning nang may pag-usisa. Mga ad ng Pub Future. Magpapatakbo ako ng sarili kong kumpanya, at kailangan ko ng mga skilled worker. Magaling si Mixi sa math at plano niyang mag-aral ng financial management, kaya kinuha ko siya noon pa, paliwanag ni Guning. Hindi balita na si Guning ang magpapatakbo sa kanyang kumpanya, kaya hindi ito nakakagulat. Boss, anong klaseng kumpanya ang itatatag mo? Tanong ni Howran. Pakiramdam ko palagi kang abala simula nang makilala kita, sabi ni Chin Zixen. Eksakto, nag-echo si Chu Peihan. At lagi kang misteryoso. Walang makakahanap sa iyo. Jade Jewelry, sagot ni Guning. Jade alahas. Naitatag mo na ba ang iyong kumpanya? Tanong ni Moke, dahil kasali rin siya sa industriya ng alahas, at interesado siya rito. Oo, meron ako. Ang Jade Beauty Jewelry sa CTG ang brand ko talaga, sabi ni Guning. Hindi na niya itinago ang katotohanan. Ano? Jade Beauty alahas. Nang marinig iyon, nabigla ang lahat. Si Jade Beauty Jewelry ay sikat na sikat kamakailan at ang tatak ay sa kanilang boss. Bagamat alam nilang lahat na hindi simple si Guning at nakatadhana siyang bumuo ng kanyang business empire. Sa hindi inaasahan, ang pinakaunang kumpanya ni Guning ay naging matagumpay na. OMG! Boss, ang galing mo talaga. Para akong inaatake sa puso. Tinakpan ni Howran ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay, na para bang siya ay talagang namangha. Boss, sobrang yaman mo. Ang Jade Beauty Jewelry ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang bilyong yuan. Sabi ni Moke na may paghanga. Bagamat isang flagship store lang ang Jade Beauty Jewelry ngayon, isa itong high-end na brand ng alahas. Napakataas ng halaga ng mga ari-arian nito. Boss. Bawat isa sa kanila ay puno ng interes at pinag-usapan ng may pananabik. Boss, paano mo nagawa? Pakisabi sa amin ang mga detalye, para matuto kami sa iyo. Nagningning ang mga mata ni Moke at nagmakaawa para sa kapaki-pakinabang na kakayahan ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Pakiusap, nag-echo lahat ang iba. Talagang curious si Moke sa sikreto ng tagumpay ni Guning, habang ang iba ay curious lang. Ngumiti si Guning at sinabi, naaalala mo pa ba na sinabi ko sa iyo na pinutol ko ang Jade sa pamamagitan ng stone gambling? Naglaro ulit ako ng stone gambling mamaya at ginamit ko ang Jade na ginupit ko para magbukas ng tindahan. Hindi pwede. Boss, hindi ka makapaniwala. Alam ng lahat kung gaano kahirap mag-cut ng isang piraso ng Jade, ngunit nagagawa mong magpatakbo ng isang Jade store sa pamamagitan lamang ng pagsusugal ng bato. Nagulat si Moke. Boss, may Jade eyes ka ba? Biro ni Howran. Bagamat ang iba ay may parehong ideya, wala ni isa sa kanila ang naniwala. Sa kasamaang palad, ito ay ang katotohanan. Sige, tigilan mo na ang paghuhula. At ilihim sa atin. Huwag magsalita ng salita sa iyong mga pamilya, babala ni Guning. Hindi tayo gagawin.
Nangako ang lahat. Boss, since mayaman ka na ngayon, dapat may luxury meal tayo ngayon. Tara, kumain tayo sa isang 5-star hotel bago tayo magsaya sa Dihaw Clubhouse. Sabi ni Chin Zixen. Pumayag. Sabay-sabay na sabi ng iba. Tatawag ako para magpa-reserve sa Dihaw Clubhouse, pero posible bang manalo ulit ng top prize ang boss natin? Sabi ni Chu Peihan. Sa pag-iisip ng hindi kapani-paniwalang swerte ni Guning noong nakaraang pagkakataon. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Chu Peihan na muling mananalo si Guning ng tiyak na premyo sa pagkakataong ito. Gusto kong makitang muli ni boss ang pinakamahalaga sa premyo, ngunit hindi masyadong malamang na mangyari ito sa pangalawang pagkakataon. Maliban kung si boss ay may jade eyes at nakikita kung alin sa kahon ang pinakamataas na premyo, sabi ni Howran. Bagamat hindi sila naniniwala kay Jade Eyes, medyo natarante si Guning nang paulit-ulit nilang pinag-uusapan ito. Kaya't nagpa siya siyang hindi manalo sa pinakamahalagang premyo sa pagkakataong ito. Sige, sabay na tayong kumain. Saang hotel? Agad na iniba ni Guning ang paksa. Punta tayo sa Shengyuan Hotel. Malapit lang sa Dihaw Clubhouse, mungkahi ni Chu Peihan. Pagkatapos, isang grupo sa kanila ang sumakay ng taxi papunta sa Shengyuan Hotel. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Nagkataon, inimbitahan din ni Gu Qinsiyang ang kanyang kliyente na sabay kumain sa Shengyuan Hotel. Ang kliyente niya ay isang executive ng isang sikat na kumpanya. Ang isang hotel sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ay nakompleto ng dekorasyon, at si Gu Qinsiyang ay sinabing maabot ang deal. Kaya upang ipakita ang kanyang kakayahan at kagustuhan, naghintay siya ng personal sa executive sa entrance ng hotel. Kung magagawa niya ang deal ngayon, ito ay magiging isang malaking deal na halos 5 milyong yuan. Si Gu Qinsiyang ay mayroon lamang 5 milyong yuan sa mga asset, kaya ang 5 milyong yuan ay malaki sa kanyang paningin. Mabilis na bumababa ang kita ng kanyang kumpanya, at nauubusan na siya ng puhunan ngayon. Posibleng mawalan din siya ng pera. Kung nabigo siyang ayusin ang malaking deal na ito ngayon, ang kanyang kumpanya ay halos hindi mananatiling nakautang. Kaya naman, si Gu Qinsiyang ay sineseryoso ang pagpupulong ngayon. Nang halos alas 6 ng gabi, dumating ang kliyente ni Gu Qinsiyang. Ang pangalan ng executive ay Quan Wenfeng, at sumama siya sa kanyang sekretarya at isang kaibigan. Gayunpaman, ginulat ng lalaking katabi ni Quan Wenfeng si Gu Qinsiyang. Siya si Jiang Shu. Paanong si Jiang Shu ay kasama ni Quan Wenfeng? Si Jiang Shu ba ang kaibigan na binanggit ni Quan Wenfeng? Nang tawagan ni Gu Qinsiyang si Quan Wenfeng para anyayahan siyang kumain ng magkasama, sinabi sa kanya ni Quan Wenfeng na mayroon na siyang appointment sa isa sa kanyang mga kaibigan. Inimbitahan ni Gu Qinsiyang si Quan Wenfeng na sumama sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, ang kaibigan ni Quan Wenfeng ay si Jiang Shu. Paano nakilala ni Jiang Shu si Quan Wenfeng? Bagamat maraming iniisip si Gu Qinsiyang, hindi ito ang tamang oras para isipin ang mga iyon. Agad siyang lumapit para salubungin sila. Natutuwa akong makilala ka, Executive Quan. Boss Gu, pasensya na kung pinaghintay kita, sabi ni Quan Wenfeng, nakipagkamay kay Gu Qinsiyang. Wala lang. Kararating ko lang din, sabi ni Gu Qinsiyang. Hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ang boss ng Zuri Construction Material Store, Jiang Shu. Ipinakilala ni Quan Wenfeng si Jiang Shu kay Gu Qinsiyang. Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Gu Qinsiyang. Tumingin siya kay Jiang Shu at walang kamalay-malay na nagtanong, Jiang Shu, kailan ka pa naging boss ng Zuri Construction Material Store? Nabalitaan ni Gu Qinsiyang ang Zuri Construction Material Store, na sikat kamakailan, ngunit lampas sa kanyang imahinasyon na si Jiang Shu, na hindi niya kailanman iginalang, ay ang boss nito. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa NF Euro LS1N. Anong nangyayari dito? Paano naging boss si Jiang Shu ng Zuri Construction Material Store na ang mga asset ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong yuan ng biglaan?
Patuloy na iniisip ni Gu Qinxiang ang kanyang sarili. Nang marinig iyon, nagulat din si Quan Wenfeng. Magkakilala ba kayo? Oh, si Boss Gu talaga ang bayaw ko, paliwanag ni Jiang Shu. Sina Jiang Shu at Quan Wenfeng ay magkakilala sa maikling panahon, ngunit sila ay naging maayos. Kung hindi sana pumunta si Quan Wenfeng dito para makipagkita kay Gu Qinxiang kasama si Jiang Shu. Nagplano si Gu Qinxiang na makipag-usap sa kanya tungkol sa negosyo, at hindi angkop kung may kakilala doon. Bayaw. Bahagyang nagulat si Quan Wenfeng, hindi dahil sa kanilang relasyon sa pamilya, ngunit dahil walang ideya si Gu Qinxiang na si Jiang Shu ang boss ng Zuri Construction Material Store. At saka, parang hindi naman sila close. Si Quan Wenfeng ay isang matalinong negosyante at agad niyang naunawaan na hindi magkasundo ang dalawa. Magkagayunman, hindi niya ito ituturo. Mga ad ng Pub Future. Nahiram ako ng pera sa aking mga kaibigan at binuksan ang tindahan, casual na paliwanag ni Jiang Shu kay Gu Qinxiang. Sino ang magpapahiram ng mahigit 10 milyong yuan sa kanya? Nagpahiram ng pera si Hao kina Gu Qing at Guman para patakbuhin ang beauty salon noong nakaraan. Nanghiram din ba si Jiang Shu ng pera kay Ginang? Hao. Nang makitang biglang yumaman si Jiang Shu, nakaramdam ng hindi komportable si Gu Qinxiang sa kanyang puso. Si Quan Wenfeng. Sa kabilang banda, ay may masamang impresyon kay Gu Qinxiang dahil sa kanyang saloobin kay Jiang Shu, ngunit hindi niya itinataas ang posibilidad na siya ay makikipagtulungan kay Gu Qinxiang. Hanggat natutugunan ng kumpanya ni Gu Qinxiang ang kanilang mga pangangailangan, makikitrabaho pa rin siya sa kanya. Sige. Pasok na tayo sa loob. Sinabi ni Gu Qinxiang kay Quan Wenfeng nang mapansin niyang nakatayo pa rin sila sa bulwagan. Pagkatapos nun, naglakad na sila papasok. Nang papasok pa lang sila, dumating si Guning at ang iba pa, ngunit hindi sila sinalubong. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, nagring ang telepono ni Guning. Ang tumatawag ay si Qiaoya. Biglang napagtanto ni Guning na si Qiaoya at Gao Yi ay darating sa CTF sa ganitong oras. Agad niya itong sinagot, dumating ka na ba? Kakababa lang ng eroplano, sagot ni Qiaoya. Sumakay ng taxi papunta sa Shengyuan Hotel para salubungin ako, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni Qiaoya. Boss, sino ta? Tanong ni Haoran. Dalawa sa kaibigan ko. Kakain sila sa atin mamaya, sabi ni Guning. Lalaki o babae? Biglang naisip ni Chu Peihan si Leng Xiaoteng at nagtanong. Nang makita ang mukha ni Chu Peihan, naunawaan ni Guning ang nasa isip niya. Mag-asawa. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, talagang namiss niya si Leng Xiaoteng, ngunit palagi itong abala. Wala siyang narinig mula sa kanya mula nang bumalik siya mula sa kabisera. Mabuti. Nang marinig na hindi ito ang nobyo ni Guning, medyo nadismaya si Chu Peihan. Mga ad ng Pub Future. Pumasok na tayo sa loob. Si Guning at ang iba pa ay naglakad patungo sa kanilang pribadong silid. Pagkatapos mag-order, inilabas ni Guning ang jade pendants na inihanda niya para sa kanila. Ito ay sa iyo. Nakuha na ni Peihan ang kanya sa kanyang kaarawan. Wow! Lahat ay nasa sabik at nagpasalamat kay Guning. Inilapag niya ang mga kahon sa mesa, at hinayaan silang maghanap ng sarili nilang mga kahon. Makalipas ang kalahating oras, bago nakahain ang mga pagkain sa mesa, dumating sina Gao Yi at Qiaoya sa hotel. Hindi alam ni Gao Yi at Qiaoya na kumakain si Guning kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya nagulat sila nang makita nila ang isang grupo ng mga teenager sa silid. Boss, tinawag ni Gao Yi at Qiaoya si Guning. Pasok kayo sa loob. Kain muna tayo, at pagkatapos ay magsaya tayo sa isang clubhouse pagkatapos bago tayo bumalik. Bilang mga bodyguard ni Guning, natural na kinailangan ni Gao Yi at Qiaoya na nananatili sa kanya. At nagutom din sila pagkatapos ng mahabang biyahe. Bilang mga mamamatay, hindi sila nakaramdam ng pagod, kaya babalik sila sa Fenghua Luxury Mansion kasama si Guning. Oo, boss. Si Gao Yi at Qiaoya ay susunod sa utos ni Guning nang walang pag-aalinlangan.
Ang iba sa paligid ng mesa ay napatingin kay Gao Yi, Qiaoya at Guning. May gusto silang itanong pero wala sa kanila ang gumawa. Nang parehong nakaupo sina Gao Yi at Qiaoya, ipinakilala sila ni Guning sa kanyang mga kaibigan, pakiusap hayaan mo akong ipakilala ka. Ito ay sina Gao Yi at Qiaoya, pareho silang nagtatrabaho para sa akin. Ikinagalak kong makilala ka, sabi nila, at nakita si Gao Yi kasama si Qiaoya. Pagkatapos ay ipinakilala ni Guning ang kanyang mga kaibigan kina Gao Yi at Qiaoya, lahat sila ay mabubuting kaibigan ko. Chu Peihan, Yu Mixi, Hao Ran, Qin Zixan, Moke, Anyi at Zhang Tianping. Nanatiling tahimik sina Gao Yi at Qiaoya maliban kung magtanong si Guning sa kanila. Samantala, nagkaroon sila ng natural na hangin ng lamig. Sa umpisa, hindi naging madali para sa kanila ang magsaya, ngunit nasanay na rin sila habang lumilipas ang panahon. Alam ng lahat na hindi simple sina Gao Yi at Qiaoya. Pagkatapos kumain, sabay silang umalis, ngunit nakilala si Jiang Shu at ang kanyang grupo sa bulwagan ng hindi sinasadya. Tiyuhin. Tinawag ni Guning si Jiang Shu, ngunit hindi pinansin si Gu Qinxiang, na ikinainis niya. Ikinagagalak na makilala ka, Tiyo Jiang. Binati ni Chu Peihan at ng iba pa si Jiang Shu. Hay! Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Sabay din ba kayong kumain dito? Tanong ni Jiang Shu. Oo, sagot ni Guning. Uuwi ka ba o? Tanong ni Jiang Shu. Hindi pa. Uuwi tayo mamaya, sagot ni Guning. Mag-ingat ka. Pagkatapos nito, umalis si Guning at ang iba pa. Sumakay sila ng dalawang taxi. Parehong nagmaneho rito sina Quan Wenfeng at Jiang Shu, ngunit lahat sila ay lasing na. Itataboy siya ng sekretarya ni Quan Wenfeng pabalik. Habang si Jiang Shu ay walang sekretarya. Kaya sinabi ni Quan Wenfeng sa kanya, Shu, uminom ka kaya sa palagay ko dapat mong hayaan ang nakatalagang driver sa hotel na maghatid sa iyo pauwi para sa iyong kaligtasan. Panipi. Mayroon akong parehong ideya, sabi ni Jiang Shu. Bagamat hindi siya gaanong umiinom, lasing na siya, at mas mabuting huwag na lang siyang magmaneho. Ang gulo naman kung mahuli siya ng traffic police. Nang ang isang itinalagang driver ay nagmaneho ng kotse ni Jiang Shu patungo sa kanila. Si Gu Qinxiang ay mas nainggit kay Jiang Shu matapos makita na ang kanyang sasakyan ay isang marangyang Mercedes-Benz. Iniisip ang katotohanan na si Jiang Shu ay palaging naiinggit sa kanya noong mga nakaraang taon, si Gu Qinxiang ngayon ay may halo-halong emosyon dahil ang lahat ay ganap na nagbago. Pinaalalahanan ni Guning si Jiang Shu na panatilihing mababa ang profile. Kung hindi, madali para sa kanya na bigyan si Jiang Shu ng sapat na pera para makabili ng kotse sa presyong milyon-milyong yuan. Si Quan Wenfeng ay isang mayaman din, ngunit nagmaneho din siya ng kotse na nagkakahalaga lamang ng ilang daang libong yuan. Karamihan sa mga mayayaman ay hindi nagmaneho ng mga kotse na masyadong maluho. Kung mas mayaman ang tao, mas mababa ang profile niya. Sa kabaligtaran, tanging mga lalaking hindi gaanong mayaman ang mas gustong magyabang at magpakita ng yaman. Mga ad ng pub future. Si Gu Qinxiang ay sabik na kausapin si Jiang Shu, ngunit hindi niya ito ginawa dahil sa presensya ni Quan Wenfeng. Sa makatuwid, pagkasakay ni Quan Wenfeng sa kanyang sasakyan, agad na pinigilan ni Gu Qinxiang si Jiang Shu na papasok na sana sa kanyang sasakyan. Hoy, sandali lang. Ano? Tanong ni Jiang Shu. Sinadya niyang manatiling malayo kay Gu Qinxiang. Bueno, dahil kaibigan ka ni Executive Quan. Hindi natapos si Gu Qinxiang, ngunit medyo halata ang kanyang layunin. Nag-aalala siya na magreklamo si Jiang Shu sa harap ni Quan Wenfeng dahil hindi sila magkasundo, kaya baka mawala siya sa deal na ito. Bagamat hindi nagpakita si Quan Wenfeng ng anumang kawalang kasiyahan kay Gu Qinxiang ngayon, at binigyang diin na ang kwalifikasyon ang pinakamahalagang elemento, nababahala pa rin si Gu Qinxiang. Dagdag pa rito, umaasa rin siya na matutulungan siya ni Jiang Shu upang matiyak ang pakikipagtulungang ito kay Quan Wenfeng. Naunawaan ni Jiang Shu ang nasa isip ni Gu Qinxiang, at pinutol siya bago niya matapos,
naniniwala ako na si Executive Kwan ay isang makatarungang tao. As long as qualified ang company mo, pipiliin niya ang proposal mo. Walang kwenta para sa akin na isang outsider ang magsabi ng kahit ano. Pagkatapos nito, sumakay si Jiangshu sa kanyang sasakyan at umalis ng walang pagkaantala. Galit na galit si Gu Qinxiang. At inisip na sinadya ito ni Jiangshu, ngunit hindi siya naglakas loob na inisin si Jiangshu sa sandaling ito, dahil natatakot siya na mabastos siya ni Jiangshu sa harap ni Quan Wenfeng. Kung gayon, ang deal ay walang pag-asa. Maya-maya ay dumating si Guning at ang iba pa sa Dihao Clubhouse. Pagdating nila sa front desk, sinabi ni Chu Peihan, "Boss, punta ka dito at tingnan natin kung muli mong mapanalunan ang pinakamataas na premyo." Bagamat sumang-ayon si Chu Peihan na hindi ito malamang, mayroon pa rin siyang pag-asa, gayon din ang lahat. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Medyo nagulat ang service staff sa front desk na si Guning ang batang babae na nanalo ng pinakamataas na premyo noong nakaraan. Libu-libong tao ang pumupunta rito upang magsaya araw-araw, ngunit bihira itong makakita ng isang nangungunang premyo, kaya lahat sila ay humanga. At interesado rin silang makita kung muling mapanalunan ni Guning ang pinakamataas na premyo. Well, magiging sobrang swerte ko kung makukuha ko ulit ang nangungunang premyo. Biro ni Guning. Sa katunayan, magagawa niya ito kung gusto niya, ngunit naisip niya na mahirap ipaliwanag ito. Upang hindi sila bigin, nagpa siya si Guning na piliin ang ikatlong gantimpala. Para magkaroon sila ng 50% off sa bill ngayon. Nang maabot ng kamay ni Guning ang kahon ng mga pulang sobra, ang lahat ay kinabahan at nag-usisa, na para bang ito ay isang mabangis na laro. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at naglabas ng pulang sobra na naglalaman ng ikatlong gantimpala. Nang mailabas na ang pulang sobra, kinuha ito ni Chu Peihan at walang pag-aalinlangan na binuksan. Wow, ito na ang pangatlong premyo. Bagamat hindi ito ang pinakamataas na premyo, ang ikatlong gantimpala ay sapat na nakakagulat. Boss, napakaswerte mo. Hindi pa ako nakakuha ng anumang premyo mula rito. Talaga. Nagulat din ang service staff sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Guning. Pagkatapos, iginiya sila ng isang waiter papunta sa isang private room. Mga ad ng pub future. Nagpareserba si Chu Peihan para sa silid na may pinakamagandang tanawin. May kickboxing game mamaya. Kung naiinip ka, maaari kang sumali dito at kumita ng pera para masaya, sabi ni Guning kina Gaoyi at Qiaoya. Nakita niya ang announcement sa pintuan nang kakapasok lang nila. Bilang mga profesional na mamamatay, hindi nagkukulang ng pera sina Gaoyi at Qiaoya. Mayroon silang ipon na mahigit 1 bilyong yuan sa Swiss Bank. Kahit na hinabol sila ng mga killer organization, ligtas pa rin ang kanilang account. Pinayuhan sila ni Guning na magsaya dahil napansin niyang interesado si Gaoyi sa anunsyo. Oo naman, sabi ni Gaoyi at nagningning ang kanyang mga mata sa pananabik. Bagamat karaniwan siyang nagsasanay kasama si Qiaoya kapag sila ay malaya, hindi niya gagamitin ang kanyang buong puwersa kung sakaling masaktan si Qiaoya, kaya hindi siya masyadong nag-enjoy. Ano? Kaya ba nilang mag-away? Nang marinig iyon, natuwa si Chu Peihan at ang iba pa. Ito ay isang larong kickboxing na bukas para sa mga hamon, kaya ang Dihao Clubhouse ang nagtatakda ng taya. Kung manalo ka, magkakaroon ng reward na 100,000 yuan. Kung natalo ka, wala kang kailangang bayaran. Maaari kang magpasya sa ratio ng taya, sabi ni Guning kay Gaoyi, pagkatapos ay bumaling sa kanyang mga kaibigan. Nako, sasali si Gaoyi sa laro mamaya, para mapagpustahan mo siyang lahat. Siya ang mananalo, nagtiwala si Guning. Hindi siya sigurado kung maaaring manalo si Gaoyi sa isang mahusay na laban sa boxing, ngunit naniniwala siya na magagawa ito ni Gaoyi sa isang larong kickboxing. Talaga, nang marinig iyon, lahat ay natuwa, walang sino man sa kanila ang magdududa sa mga salita ni Guning. Pasok ako, sabi ni Haoran na may pananabik. Magbabayad siya ng 100,000 yuan, iyon lang ang dala niya. Gayunpaman, 100,000 yuan din ang limitasyon. Ako rin.
Ginawa ni Chin Zixan, Zhang Tianping, Moke at Chu Peihan ang parehong bagay tulad ni Hao Ran. At ako, nagbayad si Anyi ng 50,000 yuan. Walang gaanong pera si Yu Mixi, kaya nanatili siyang tahimik. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng pera. Hindi papayag si Guning na makaligtaan ito ni Mixi. Mixi, maaari kitang pautangin ng 100,000 yuan at maaari kang sumama sa amin, sabi ni Guning. Ano? Nagulat si Yu Mixi, dahil hindi pa siya sumugal noon. Bukod dito, ang 100,000 yuan ay isang kapalaran sa mga mata ni Yu Mixi, kaya wala siyang lakas ng loob na sumugal. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Relax, hindi tayo magpapatalo. Karaniwan, hindi ko hinihikayat kayong lahat na sumugal, ngunit ang pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng pera. Huwag kang mag-alala, sasagutin ko ang resulta, sabi ni Guning. Mapagbigay si Guning, ngunit hindi siya pipi, at alam niya kung kailan ang tamang oras para gugulin ang kanyang pera. Eksakto, Mixi, makinig tayo sa boss natin sa pagkakataong ito. Hinikayat ng lahat si Yu Mixi na sumama sa kanila, kaya pumayag siya sa huli, kahit na siya ay labis na kinakabahan. Ang laban sa kickboxing ay hindi magsisimula hanggang 10 PM, at 8:30 PM pa lang. Kaya't nasiyahan sila sa pagkain, pag-inom at pag-uusap habang naghihintay ng laban. Hindi umiinom ng alak sina Gao Yi at Qiao Ya, fruit juice lang ang ininom nila. Si Yu Mixi naman ay nakisabay sa pag-inom ng alak. Sa bahay ng Gu family. Nanunood sila ng TV sa sala, kasama ang matandang babae na sina Lin Liwan, Gu Xiaoxiao at Gu Qingdian na kagagaling lang sa kapital. Si Gu Qingdian ay isang magandang batang lalaki sa ilang lawak. Gayunpaman, kapag nakahiga siya sa sofa, ipinatong ang kanyang mga paa sa coffee table, naglalaro ng online games habang nagmumura, mukha siyang bad boy na walang modo. Mga ad ng Pub Future. Hindi bihira na makakita ng lalaki na nagmumura, ngunit hindi magandang gawin ito sa harap ng mga babae, tulad ng kanyang lola, ina at nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, anay silang lahat. Minsan, pinapuna ni Gu Qinxiang si Gu Qingdian dahil sa kanyang bastos na pag-uugali, ngunit ang matandang babae ay nakikipagtalo para kay Gu Qingdian. Si Gu Qingdian ang panganay na apo sa Gu family, kaya palagi siyang inispoil ng matandang babae. Kung ganoon, si Gu Qingdian ay mas bulok pa kaysa kay Gu Xiaoxiao. At madalas siyang nasasangkot sa mga away at gulo. Mas lumaki na siya ngayon at mas mature kaysa dati, ngunit nagmana siya ng maraming negatibong katangian mula sa kanyang pamilya. Halimbawa, naging makasarili siya gaya ng kanyang pamilya. Kung sino man ang maapektuhan o nasaktan ang kanyang sariling mga benepisyo, gagawin niya ang lahat upang makaganti ng hindi iniisip ang mga resulta. Sa kanyang paningin, tanging ang kanyang lola, magulang at nakababatang kapatid na babae lamang ang kanyang pamilya. At ang sarili niyang pamilya lang ang pinrotektahan at inalagaan niya. Nang umuwi siya mula sa kanyang kolehiyo para sa bakasyon sa taglamig, narinig niya na sinampal ni Guning si Gu Xiaoxiao at pinilit pa siyang lumipat. Nagalit si Gu Qingdian at gusto niyang turuan kaagad ng leksyon si Guning. Gayunpaman, hindi nila alam ang address o numero ng telepono ni Guning, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa magtipon sila sa family reunion. Umuwi si Gu Qinxiang na masama ang loob, ngunit hindi tumigil si Gu Qingdian sa pagmumura sa kanyang harapan. Tumahimik ka. O bumalik ka na sa kwarto mo. Putol ni Gu Qinxiang. Ito ang unang pagkakataon na nagalit si Gu Qinxiang kay Gu Qingdian. Si Gu Qingdian at ang iba ay natakot na pipi. Qinxiang, ano ang nangyayari sa iyo? Ang ina ni Gu Qinxiang, ang matandang babae, ay hindi nasisiyahan. Ano ang mali sa akin? Alam mo ba kung sino ang nakilala ko ngayon? Jiang Shu. Alam mo ba kung ano ang kanyang pamagat ngayon? Siya ang boss ng Zuri Construction Material Store. Mayroon na siyang 12 ng milyong yuan at isang Mercedes-Benz. Galit na sabi ni Gu Qinxiang. Ano? Nang marinig iyon,
nabigla ang lahat. Sa kanilang mga mata, imposible para kay Jiang Shu na magkaroon ng 12 ng milyong yuan at magmaneho ng Mercedes-Benz. Saan siya nakakuha ng napakaraming pera para patakbuhin ang kanyang negosyo? Tanong ni Lin Liwan. Nabaluktot ang mukha niya sa selos. Sanay na siyang mas magaling sa kanila, ngunit ngayon ay biglang nagbago ang lahat. Si Guman at Guqing ay may beauty salon na may milyon-milyong yuan na asset, at si Jiang Shu ay boss na ngayon ng isang construction material store na may yaman na 12 ng milyong yuan. Paanong ang kanyang mga mahihirap na kamag-anak ay naging napakayaman sa isang gabi? Mga ad ng Pub Future. Sa tingin ko ay pinahiram sila ni Mrs. Hao ng pera, sabi ni Gu Qinxiang. Ang Hao family ay may libu-libong milyong yuan sa mga asset, kaya ang 10 milyong yuan ay walang halaga sa kanila. Si Lin Liwan ay muling nagseselos, dahil si Ginang Hao ay hindi nagpakita ng anumang paggalang sa kanya, ngunit itinuring niya si Guqing at Guman bilang kanyang malapit na kaibigan. Paano nila nagawa iyon? Parehong mayaman sina Guqing at Guman ngayon, kaya maaari silang magbigay sa akin ng kanilang pera. Ako ang kanilang biological na ina. Galit na galit ang matandang babae. Hindi siya tumigil sa pagsisikap na mangagaw ng pera sa kanilang dalawang anak na babae. At ngayon nalaman ng matandang babae na si Jiang Shu ay may 12 ng milyong yuan sa mga asset. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang yaman kahit na wala itong kinalaman sa kanya. Hindi inisip ni Gu Qingyan at Gu Xiaoxiao na ang kayamanan ni Jiang Shu at Guman ay sa kanila, ngunit hindi rin sila nasisiyahan na biglang yumaman ang kanilang mahihirap na kamag-anak. Other than that, kaibigan siya ng kliyente ko. Gusto kong tulungan niya akong makuha ang deal, pero tinanggihan niya ako. Ipinagkaloob ni Gu Qinxiang na dapat siyang tulungan ni Jiang Shu upang ayusin ang pakikitungo kay Quan Wenfeng. Ano? How dare he do that? Halos sigaw ng matandang babae. Nakakabaliw. Hayaan mong tawagan ko siya ngayon din. Pagkasabi nito, kinuha ng matandang babae ang kanyang telepono, ngunit pinigilan ni Gu Qinxiang. Ma'am, please wag kang makialam dito. Kapag naiinis siya at pinagbibiroan ako sa harap ng kliyente ko, wala akong pag-asa na ayusin ang deal. Hindi siya mangangahas. Galit na galit ang matandang babae. Posible. Sinira ni Guning ang kasunduan ni tatay noong nakaraan, hindi ba? Sabi ni Gu Xiaoxiao. Naniniwala pa rin siya na kasalanan ni Guning at hindi kailanman nadama na nagkasala sa kanyang mga aksyon. Ano? Sinira ni Guning ang deal ni tatay. Sa tingin ko kailangan ko siyang talunin minsan. Nagalit si Gu Qingyan, at nagpa siya na suntukin si Guning. Si Gu Qingyan ay hindi talaga gentleman, at tinatalo niya ang mga babae gaya ng dati. Sa katunayan, alam ni Gu Qinxiang na ito ay ang katunayan na ang panukala ng kanyang kumpanya ay hindi sapat. Ngunit siya ay nag-aatubili na aminin ito, kaya maaari lamang niyang sisihin si Guning sa kanyang sariling kabiguan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano kung sirain din ni Jiang Shu ang deal mo sa pagkakataong ito? Nag-aalala si Lin Liwan. Hindi ko alam, sagot ni Gu Qinxiang. Nawalan siya ng pasensya. Kung alam niya ang sagot, hindi na siya mabalisa. Dahil sa nakagugulat na balita tungkol kay Jiang Shu, ang pamilya ni Gu Qinxiang ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na araw. Kahit na hindi pinayagan ni Gu Qinxiang ang kanyang ina na tawagan si Jiang Shu, tinawag pa rin ng matandang babae si Gu Qingyang at patuloy na nagrereklamo. Namangha din si Gu Qingyang sa balita, ngunit natutunan na niya ang kanyang leksyon pagkatapos ng babala ni Guning noong huling pagkakataon.